My Wife is a Beautiful CEO Chapter 101. Mula sa ospital, si Lin Shaguo at ang kanyang entourage ay tahimik na bumalik sa isang pinalawig na Hummer ng militar sa dilim. Ang espesyal na binagong katawan ay parang bakal na kuta, at maging ang 4 na gulong ay sumailalim sa bulletproof treatment. Pagdating ko sa sasakyan ay tahimik na pinaandar ng driver na kanina pa nakatingin sa sasakyan. Ang malaking katawan ay hindi gumawa ng labis na ingay ng makina. Unconsciously, binuksan ko ang parking lot ng ospital at nagmaneho papunta sa highway. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay inihasag sa kompartimento, nakaupo sa leather seat sa gitna ng kotse. Naisip ni Lin Shaguo ang isip sa pagkabigo, at marami ng kulubat na mukha sa kanyang mukha. Tumingin sa kulay abo na kamiseta na nakaupo sa tapat, sa isang mababaw na buntong hininga, hinikayat. Guro, huwag kang malungkot, si Miss ay matigas din ang ulo, si Miss ay mabait at tapat, sa ibabaw na walang malasakit, ngunit sa katunayan higit sa lahat ay may isang strong relationship. Sa totoo lang, sa puso ni Miss, kinikilala ko pa rin ang matanda bilang malapit na kamag-anak. Alam ko ito, bumantong hininga si Lin Shaguo. Kung hindi ako makikilala ni Roxy, kung gayon hindi ako magagalit sa akin. Hindi ako susunod sa mga alituntunin ng aming mga anak sa pamilya Lin at magkusa na pakasalan si Yang Chen. Kung gayon bakit ang Panginoon ay malungkot pa rin? Naguguluhang tanong ni Gray. Mapait na ngumiti si Lin Shaguo. Siguro matanda na talaga ako. Kahit alam kong nakikisama si Roxy sa akin, umaasa pa rin ako na matawagan niya ang aking lolo at handang makasama ako. Pasensya na sa kanyang lola, pasensya na sa kanyang ina. Gusto kong bumawi sa kanya, pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Yan. Master Kun. Baliw na siya, bulong ng kulay abong Amerikana. Heng, bumantong hininga si Lin Shaguo at nag-flash ng mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko siya kinuha bilang isang anak hanggang sa hayop. Kung hindi dahil siya ang biolohikal na ama ni Roxy, pinatay ko siya ng maaga. Hindi sinusuportahan ng pamilyang Lin ang scum. Tandang padamdam panipi. Ang kulay abong Amerikana ay hindi na sinasalita. Alam niya na ang may-ari na sumusunod sa halos lahat ng kanyang buhay ay napakamalasakit sa kanyang pamilya, ngunit para sa pamilyang nagkamali, hindi siya naging makasarili. Saglit na nag-isip si Lin Shaguo at biglang nagtanong. Gray na damit, mula sa simpleng laban, ano ang nararamdaman mo sa lakas ni Yang Chen? Nanginginig ang katawan ng kulay abong Amerikana, at mapait na ngumiti. Hindi maarap. Hindi pa ako nakatagpo ng isang tao sa aking buhay upang gawin akong napakadesperado. Kung lalaban ako, baka mahawakan ko siya ng ilang sandali. Pero kung manalo ka sa kanya, natatakot ako na magagawa natin lahat ng 8 tao. Walang magawang ngumiti si Lin Shaguo. Kahit kayang talunin siya ng 8 tao, nawala din ito, dahil hindi pa rin natin kayang talunin ang tunay, lalo pat mayroon pa siyang ibang puwersa. Master, sinasabi mo, ang kulay abong damit ay nagpakita ng kaunting takot. Master, totoo ba na totoo ang selyo? Umiling si Lin Shaguo. Hindi ko alam. Sinasabi ng selyo ng Diyos ng mga Diyos, na ito ay palaging ilusyon. Ngunit kung ang lakas ni Yang Chen ay hindi maarap gaya ng sinabi mo, kung gayon ang tunay na pag-iral ng Diyos, ay hindi nangangahulugang imposible. Kung tutuusin, ang kayang labanan ang 8 tao gamit ang sariling lakas, ang gayong tao, hindi na makakahanap ng iba ang China. Yan. Di ba halimaw? Gumalaw ang kulay abo na damit. Hindi niya binubuksan ang kapangyarihang panlaban ng selyo, kailangan nating labanan ang lahat ng 8 tao. Kung talagang umiiral ang selyo, kung gusto niyang buksan, hindi ito kailangan para sa karamihan ng Angyan Huang Iron Brigade para magkaroon ng pagkakataong hawakan siya. Dahil ito ay isang halimaw, ito ay kinakailangan upang matali sa tipan. Komportableng ngumiti si Lin Shaguo. Huwag mag-alala. At huwag sabihin na ang tipan ay nagsasaad na ang mga Diyos ay dapat na selyuhan. At dapat harapin ang parehong antas ng labanan. Kahit na ito ay talagang nabuksan sa ibang mga pangyayari, si Yang Chen ay hindi laban sa atin.
Huwag mong kalimutan, sino siya ngayon. Isang kulay abong Amerikana, na sinundan ng isang kilay, ay hindi napigil ang tumawa at sinabing, ang bait talaga ng Panginoon. Ang Panginoon pala ay nagplano ngayon. Ngayon, si Miss Asterisk ay diborsyado, hindi susundin ni Miss ang mga salita ng ang master, at dahil sa Lin Jiajia training, mas imposibleng hiwalayan si Yang Chen. Kung gayon, si Yang Chen ay palaging magiging manugang ng Lin family. Oh, nakangiting sabi ni Lin Shiguo. May mga bagay, hindi makatuwirang sabihin ito. Sa katunayan, ginagawa ko lang ang pinakamalaking pagsisikap na pagsamahin ang dalawang kabataan. Bagamat may lihim na proteksyon si Ruaxi nitong mga nakaraang taon, kung tutuusin, hindi ako maaaring maging walang kabuluhan. Kaakibat ng mga taon na ito, napansin na ng ilang tao ang relasyon ni Ruaxi at ng aming pamilyang Lin. Mas naging problemado ang kanyang kaligtasan. Kung kasama niya si Yang Chen, tulad ng mga huling beses. Tulad ng krisis, kayang lutisin ito ni Yang Chen nang hindi kinakailangang kunin. At, sino pa ang makakatalo sa Pluto, isa sa mga pangunahing Diyos? Ang kulay abong damit ay tumanggo bilang pagsang-ayon at sinabi. Natatakot ako na malaman ni Miss at Yang Chen ang intensyon ng Master. Sa tuwing ibabalik nila ang kanilang mga mukha, hindi ito isang magandang bagay. Sinabi ni Lin Shiguo. Lahat ng ito, tingnan mo lang si Ruaxi at siya, saan ako pupunta? Sa ward, matapos magtinginan ng matagal sina Yang Chen at Lin Ruaxi, sa wakas dahil kay Lin, nanguna si Lin Ruaxi sa gilid at patuloy na tumingin sa labas ng bintana. Medyo namumula ang magandang mukha, kaya hindi ka nais-nais na nagtanong. Tingnan mo kung ano, alamin ang aking sikreto, nakikita ang aking biro, napaka-proud ba? Awkward na ngumiti si Yang Chen. Ilan, ngunit hindi masyadong marami. Hoy, don't worry, may sinabi lang ako, I will not follow the rules of the Lin family. I won't hold you back and hold it. If the contract period is full, you have to leave. Anyway, Lin Ruaxi malamig at malamig. Natuwa si Yang Chen na tingnan ang babaeng sumisigaw sa kama. Want to go. Want to stay. Ako lang. Bakit, hindi mo ba kailangan pumunta, pwede ba akong magstay? Natagpuan ni Lin Ruaxi ang kanyang sariling sakit sa wika, ang kanyang mukha ay mas maislan at tumutulo, at mamulong. Ay, ibig kong sabihin, ikaw ay katulad ng hindi, at walang epekto sa akin. Nang hindi nagsalita si Yang Chen, nanatili siyang nakatitig kay Lin Ruaxi. Tiningnan niya ang buhok ng babae at sa wakas ay hindi na niya kinaya ang uri ng mapanuksong mga mata. Inikat niya ang kanyang ulo at ibinaling ang mga mata ni Yang Chen at sinabing, tumawag ka na huwag kang manood. Pakinggan. Hindi. Asawa, napakaganda mo, mahinang sabi ni Yang Chen. Ang puso ni Lin Ruaxi ay biglang tumitigil sa puso ng kabaliwan, at ang paghinga ay isa rin sa mga paghinto, nalilimutang huminga. Isang pares ng malataglagas na alakdan ang tumingin ng diretso kay Yang Chen, at nagkaroon ng kaunting gulat sa Jingying. Maya-maya ay lumutang ang dalawang pamumula sa mga mata, namumungay, at nanginginig ang mga pilikmata at yumoko. Pagkatapos ng isang tahimik na sandali, si Yang Chen ang namuna at nagsabi. Sa katunayan, pumunta ka ngayong gabi, may dapat pasalamatan ka. Nakayuko pa rin si Lin Ruaxi at hindi nagsasalita. Sa umaga, gusto kong magpasalamat sa pagpapadala mo ng abogado para tumulong sa akin palabas ng police station. Kung hindi, baka pahirapan ako hanggang mamatay ng magaling mong kapatid na si Kai. Pabirong sabi ni Yang Chen. I won't. Sa wakas ay itinaas ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo. Nahihilo pa rin ang kanyang mukha. Hoy, hindi ito ulo ng demonyo, hindi ka gumagawa ng masama, paano kanya masasaktan ng walang dahilan? Hindi mo tinatanong kung bakit ako pumasok sa police station. Nagtataka si Yang Chen. Umiling si Lin Ruaxi. I am not interested in knowing. Alam kong masasaktan lang ito. Dahan-daang hinimas ang kanyang buhok. Bumantong hininga si Lin Ruaxi, sa wakas ay bumalik ang kanyang mukha sa karaniwang malamig na tingin. Yang Chen,
maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Ano ito? Nagtataka si Yang Chen, at bihira para kay Lin Ruoxi na makipag-usap ng seryoso sa kanyang sarili. Sinabi ni Lin Ruoxi, maaari ka bang magtrabaho tulad ng ibang mga normal na lalaki, huwag gumawa ng mga bagay na nag-aaksaya ng oras at lakas sa buong araw. Hindi ako tumututol sa paglalaro habang wala kang trabaho, kahit na hindi ka umuuwi paminsan-minsan sa gabi, ayoko. Sasabihin ko kung ano ka. Umaasa lang ako na ang lalaki sa bahay ay magkaroon ng isang matatag na karera, at hindi ito magdarama ng mga tao na ilusyon, napakamali-mali. Kung maaari kang gumawa ng ilang mga tagumpay, maaari akong magbigay ikaw ang posisyon ng presidente ng kumpanya. Mayroon kang kakayahan, talagang napakalinaw mo, ngunit nag-atubili kang harapin ito ng seryoso. Natigilan si Yang Chen, at sinabing, Miss Lin Ruoxi, natuklasan mo ba na mas kilala mo ang iyong asawa? Ano? Kumunat ang noo ni Lin Ruoxi. Kilala mo ang pamilya. Alam mong umasa sa mga lalaki. Alam ang pagpaparaya, alam kung paano magplano para sa iyong asawa, alam na mag-ambag sa iyong asawa, at alam na suportahan at hikayatin ang iyong asawa. Ngumiti si Yang Chen at nagsabi, hindi lang may asawa, ang kamalayan ay isang mabuting asawa pa rin. Si Lin Ruoxi ay may maliit na mukha at hindi nakatiis. Dinilaan niya ang kanyang bibig at nagtanong, huwag mong banggitin na walang kwenta, pumayag ka ba? Huwag pumayag, direktang nagveto si Yang Chen. Wala talaga akong ambisyon. I feel that I am doing very well in the public relations department. I don't want to pay too much trouble. If you really let the position of the company's president for me to do it, I have. Pinayagan akong magsara ng 3 araw, kaya ako. Gusto kong paligayahin ang aking mahal na asawa, pero ayoko talagang pilitin ang sarili ko, sorry lang ang masasabi ko. Ikaw, napakabilis na na-dismiss, nanginginig ang labi ni Lin Ruoxi, nanlamig na naman ang mukha niya, hindi napigilan ng putik ang pader. Gamulong ka. Ayokong makita ka. Oh. Sobrang bilis at hindi cute. Awkward na ngumiti si Yang Chen, at hindi nakipagtalo kay Lin Ruoxi. Lumabas siya ng silid at nag-iwan lamang ng isang pangungusap ng maagang pagtulog. Si Lin Ruoxi ang kumuha ng unan sa kama at hinawakan ito, ngunit nahulog siya sa panaw ng pinto. Sa madaling araw ng susunod na araw, ipinadala ni Yang Chen ang almusal sa mga babae sa opisina. Bago buksan ang computer para simulan ang sarili niyang karera sa paglalaro, nagmamadaling tumunog ang telepono. Nagtataka sa umaga, si Yang Chen, na nagbigay ng numero ng telepono, ay tumingin sa numero at natigilan ito. Ito pala ay si Xiao Zhao ng Rose Bar, na isa sa mga right-handed assistant ni Rose. Kung may something sa Rose, dapat itong si Rose ang gagampanan, bakit biglang tumawag si Xiao Zhao? Pagkatapos kunin, nagtanong si Yang Chen habang pinupuno ang mga soup buns. Xiao Zhao, ano ang nangyari sa madaling araw? Saglit na nag-alinlangan si Xiao Zhao sa telepono at sinabing, Yang Ge. Kuya, siya. Rose. Anong nangyari sa kanya? Narinig ni Yang Chen ang kaunting kalungkutan sa tono ni Xiao Zhao. Biglang nawala ang espiritu. Sa madaling araw, nangyari ang rosas. Kabanata 102. Hanggang sa Rose Bar, at isang emergency na paghinto sa pinto, ang mga preno ay gumawa ng isang tunog na nagdulot ng mga dumadaan. Bumaba si Yang Chen sa bus at agad na pumasok sa bar kung saan walang tao sa umaga. Maraming tao sa dimly lit bars, pero ang mga taong same time na nakaupo ay nakaupo. Nang makita nila si Yang Chen na papasok sa pinto, tumayo silang lahat at nagbigay pugay kay Yang Chen. Ang mga taong ito ay ang mga pinagkakatiwalaan ng mga rosas sa Red Jinghui. Napakalinaw tungkol sa relasyon ni Yang Chen at Rose. Alam din na ang taong ito ay potensyal na amnestya ng Red Jing. Si Xiao Zhao, isang bilog na mukha, ay nasa tawiran, at si Yang Chen ay dumating, ang kanyang mukha ay malungkot. Yang Ge, nakatulog lang si ate, walang panganib.
Ang mukha ni Yang Chen ay hindi masyadong maganda. Hindi siya nakaramdam ng delikado nang marinig ang rosas. Hindi siya nagpakita ng masayang tingin. Xiao Zhao, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, paano mabaril si Rose. Si Xiao Zhao ay may ilang mga punto ng sisihin sa sarili. Ang ating mga hakbang sa pagtatanggol ay hindi sapat, o walang ingat. Lumalabas na kagabi lang, tatanggapin ng Red Jing ang pagbabalik ng kuta ng Western Union, at natural na tatanggapin ng presidente ang katapatan ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na sa maliliit na ulo ng nagbabalik, biglang nagbago ng isip at inilabas ang kanyang pocket pistol at pinaputukan ang rosas sa di kalayuan. Bagamat mabuting tao si Rose, hindi siya maaaring matakot sa mga bala tulad ni Yang Chen. Bagamat sa unang pagkakataon ay ginalaw niya ang kanyang katawan, maaari niyang tamaan ang bala sa puso o mabaril ito sa tiyan. Pagkatapos, ang eksena ay nagkagulo. Matapos agad na bitiyin ng mga Red Jinghui ang pumatay, tiniis din ng rosas ang tama ng baril at umalis sa pinangyarihan. Pagsakay niya sa kotse, half-conscious siya dahil sa pagkawala ng dugo at sakit. Sa katunayan, sa napakaraming taon ng karanasan bilang isang malaking kapatid na babae, tiyak na nararamdaman ko ito bago ilabas ng hayop ang baril. Sabi ni Xiao Zhao na may pulang mata at sinabing. Ngunit sa pagkakataong ito ang kuya ay masyadong pagod, natutulog lamang ng wala pang 4 na oras sa isang araw. Patuloy na bigyan ang mga sumusunod na tao ng isang pulong, gumawa ng mga plano, ngunit dalhin din kami upang mangolekta ng site. Kaya ang pisikal na estado ay hindi masyadong maganda, hindi tumugon sa oras. Din lamang sisihin sa amin walang silbi, lamang labanan ang pagpatay, hindi upang makatulong sa nakatatandang kapatid na babae, ngunit kung ano ang dapat na ang kanyang puso. Huminga ng malalim si Yang Chen at tinapik ang balikat ni Xiao Zhao. Hindi siya umimik at dirdiretsong naglakad patungo sa kwarto ni Rose. Ilang beses nang binantayan ang mga bodyguard sa daan. Halatang kinakabahan ang lahat sa Red Jinghui. Kung wala ang rosas, ang pulang Jing ay katumbas ng pagkawala ng utak at babagsak sa isang iglap. Pagpasok sa silid, ang hangin ay napuno ng isang dampi ng esterilisadong tubig, na may halong orihinal na halimuyak, tila kakaiba. Sa sandaling ito, isang maliit na figure ang nakatayo sa silid, kaya ang aksidente ni Yang Chen ay ang kapatid ni Chen Bo, si Chen Rong, na personal na nagmaneho sa kanya. Si Chen Rong ay nakasuot ng puting blusa, ang dibdib ay umbok at matambok, at ang itim na malapit na crop na pantalon ay bumabalot sa magandang puwitan. Mukhang cute and at the same time, dahil sa malabong makeup, lumabas ang bundok. Ang batang babae ay mas uso sa sandaling ito, at ang simpleng batang babae na nakita niya ilang araw na nakalipas ay karaniwang dalawang konsepto. Ang tanging pare-pareho ay ang malinaw na alakdan. Ang kamay ni Chen Rong ay napuno ng potted water. At may puting tuwalya sa loob, na parang pinunasan niya ang rosas, at nakita si Yang Chen na pumasok sa pinto, ang kanyang mga mata ay namumula, yang dage. Rose sister she. Panipi. Alam ko, walang pag-aatubili na ngumiti si Yang Chen. Huwag kang mag-alala, hindi pa dumarating ang doktor. Sa gilid ng malaking kama kung saan nakahiga ang rosas ay may drip stand na, at ang 2 bote ng gamot ay dahan-daang binubuhos. Kung tutuusin, para kay Rose, ito ay pinakaligtas lamang sa bahay, kaya hindi ako pupunta sa ospital, para lamang magpagamot sa sarili kong silid. Malungkot na sinabi ni Chen Rong. Ang mga bala ay inilabas, ngunit ang mga sugat ay sinasabing tumatagal ng mahabang panahon upang maghilam, at halos walang buhay na nangyayari. Ang kapatid na babae ni Rose ay isang mabuting tao, talagang hindi ko siya gusto. Magkaroon ng isang bagay. Dahil dumating ka para alagaan siya, dapat mong malaman ang tunay mong pagkatao ni Weiwei Jia. Bumantong hininga si Yang Chen. Masisisi mo ba ako sa pagpapadala sa iyo dito? Hindi, mabilis na umiling si Chen Rong. Alam ko na kahit na si Rai Ji ay. Ito ay isang magandang pangalan, ngunit siya ay napakabuti sa akin. Ito ay napakabuti para sa lahat ng tao dito. Lahat ay nag-aalaga din sa akin.
Ako ay lubos na nasisiyahan. Makatitiyak ka, Big Kuya, hindi ko sasabihin kay Kuya, I think maiintindihan niya. Nang makita ang totoong nararamdaman ni Chenrong, medyo nasiyahan din si Yang Chen. Mukhang hindi maling tao ang napili ni Rose. Marahil ito ay isang magandang pagpipilian upang ilagay ang maliit na batang babae sa paligid niya. Kailangan niya ng kapareha at nangangailangan ng angkop na katulong o kahit isang kahalili. Lumabas ka muna, nandito ako. Ngumiti si Yang Chen. Tumanggo si Chenrong, at tahimik na lumabas ng silid at kinuha ang pinto. Pagpunta sa gilid ng kama, yumuko si Yang Chen at tumingin sa rosas na nakatulog sa kama. Ang magandang babae sa sandaling ito ay mukhang mapatla at ang kanyang mga labi ay pumutok, hindi na ang kaluwalhatian ng nakaraan. May Lightlock, parang gumagawa ng hindi masayang panaginip, parang may sakit din. Nagkaroon ng kaunting kalak si Yang Chengsen, at dahan-daang inabot at hinawakan ang mukha ni Rose, marahang hinahaplos at dinaanan, ngunit hinayaan ni Yang Chen na makaramdam ng pagkagat. Biglang nanginig ang pilikmata ni Rose at dahan-daang nagmulat ng mata. Ang pamangkin ni Rose ay medyo maputik sa sandaling ito, ngunit ang kanyang mga mata ay napaka-solid, at tumingin siya kay Yang Chen na may tiyak ng ngiti. Bulong niya, ang pangit na ba ngayon? Umupo si Yang Chen sa kama at mahinang nagsabi. May nagsabi na kung ang isang lalaki ay makakita ng isang babae na may sakit sa kama, gusto pa rin niya ang babaeng iyon. Tapos, mahal talaga ng lalaki ang babaeng iyon. Pero ngayon, sa tingin ko ito hindi eksakto ang pangungusap. Ang pangit naman no, ngumiti si Rose sa malungkot na paraan. Umiling si Yang Chen. Napakaganda ng Rose baby ko kapag may sakit ako sa kama. Nakakamangha ito bilang isang lalaki, hindi banggitin ang isang malaking lobo na tulad ko. Ang malungkot at masayang rosas ay hindi maiwasang mapangiti, ngunit tumawa lang, ngunit dahil sa sugat, ang mga kilay ay sumipsip ng malamig na hininga. Huwag kang gagalaw, kung nahati ang sugat, grabe. Nagmamadaling nagpayo si Yang Chen. Sabi ni Rose, masisisi ko lang ako sa sobrang kumpiyansa ko. Lagi kong iniisip na kaya kong kumapit. Nang makuha ko ang pistol kagabi, nalaman kong pagod na pagod ako. I was so poorly aware of the ability. Kung dati, hindi ganoon kadaling masaktan. Don't be so desperate. Kung may kahirapan man, you can tell me, I don't want to see you hurt again. Nagkukulay si Yang Chen. Napakagatlabi si Rose. I know that you can do it all alone, but I don't want to be a woman who leans on your upper position. I don't like the feeling of being base. Sana tama ako. It ay mahalaga para sa iyo. Si Tu Weiwei. Tinitigan ni Yang Chen ang babae na may nagbabagang tingin, at biglang sinigaw ni Zing ang buong pangalan ni Rose. Tinitigan ni Yang Chen ang babae na may nagbabagang tingin, at biglang sinigaw ni Zing ang buong pangalan ni Rose. Nagulat ang puso ng rosas. Nang makita niya ang galit ni Yang Chen, natakot siya at hindi makapagsalita. Wala kang halaga sa akin, priceless ka sa akin. Priceless ka sa akin. Napuno ng luha ang talukap ni Rose sa isang iglap, at ang mga unan ay nabasa sa punda. Pakiramdam niya ay uminit ang dugo ng buong katawan, ngunit hindi siya makapagsalita maliban sa pag-iyak. Sinusubukan niyang ibigay ang lahat, hindi ba iyon isang pangungusap? Tumawa si Yang Chen, kumuha ng 2 paper towel mula sa bedside table, marahan niyang tinulungan ang rosas na panasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Cry what? I didn't marry you. Not hit you. I only said my heart. Alam mo, nung narinig kong binaril ka, yung mga buns na kinain ko sa bibig ko ay pareho sa mga bala, para akong nakalunok ng sarili kong bala. Nalaman ko sa sandaling ito na isa kang diwata kaya ako mahalaga. Sabihin mo, bawal kang masugatan sa hinaharap. Kapag nabasag mo ang mga bala sa mga kasong ito, dadalhin ko ang iyong babae at itataas ito sa kulungan ng kanaryo. Hindi ako magdadalawang isip, pagbabanta ni Yang Chen.
Rose pouted, "The people don't dare." Patuloy na pinunasan ni Yang Chen ang kanyang mga luha at hindi napigil ang ngumiti. Hindi ako masyadong nasusuka. Sa katunayan, hindi ko masyadong inisip iyon, dahil naramdaman ko iyon. Ngumiti si Rose at umiling. Gusto kita. Matapos panasan ang mga luha, tahimik na nag-isip si Yang Chen tungkol dito at nagtanong. Rose baby, saan ka partikular na nasugatan? I can't tell you. Look at it yourself. Nagpakita ng pulang seda ang maputlang mukha ni Rose at sinabing. Lahat ng ganito at tinukso ako. Ngumiti si Yang Chen at marahang itinaas ang manipis na katawan ng Rosas. Pagkabukas ng kubrekama, tumambad ang katawan ni Rose. Nakasuot ng maluwag na puting butones na pajama, malabong nakikita, sa ilalim ng pajama, sa ibaba ng dibdib, sa itaas ng tiyan, nakatali ng hemostatic bandage, dapat may gamot din doon. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, sinimulang lutisin ni Yang Chen ang butones ng mga damit na rosas. Ang biglang naisip ni Rose, nahihiyang sinabi. Asawa. Ganito ako, kailangan mo pang maghintay. Bibigyan kita ng magandang kalusugan kapag ako ay mabuti na. Anong gusto mo? Little Fairy. Hindi mapigilan ni Yang Chen na mapangiti. Gusto kitang pagalingin. Kung gagawin mo iyon sa iyo, hindi mo ba papatayin? Pagpapagaling. Kahit na curious si Rose sa ibig sabihin nito, pero alam niyang gusto niyang pakasalan si Yang Chen, mainit pa rin ang kanyang pisngi. Bagamat ilang beses silang, tapat na kamag-anak, maaaring ay unbutton si Yang Chen gamit ang isang buton at butones upang ipakita ang balat ng dibdib ng puting peony, gaya ng gelatin jade. Nakakairita pa rin si Rose, nahihiyang nalulula. Tingnan mo. Bagamat may kakaibang nararamdaman si Yang Chen sa kanyang puso, alam niyang hindi ito nakakatuwang bagay, kaya wala siyang masyadong pakialam. Matapos tanggalin ang butones ng pajama, makinis ang mga mata at walang kahit katiting na laman ng tiyan. Pagkatapos, ang pares ng matatayog na tore sa dibdib ay kapansin-pansin, bilog at tuwid, at ang dalawang hemisphere ay hindi man lang natatakpan ng isang kalasag. Nagpakita sa larangan ng pangitain ni Yang Chen. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 103. Napapikit si Rose at hindi pinansin ang lahat ng ito. Bagamat kaharap niya ang kanyang pinakamalapit na lalaki, medyo konserbatibo siya sa bagay na ito. Kahit ang enchanting side ay para lang mapasaya ang mga lalaki. Sa sandaling ito, sa itaas ng tiyan ng Rosas, sa ibaba ng dibdib, na nakabalot sa puting tela, naamoy mo ang amoy ng Chinese medicine mula sa lugar na iyon, na nakalilito sa kaakit-akit na katawan ng Rosas, lalo na sa ilong. Iminulat ni Yang Chen ang kanyang mga mata at kinuha ang isang pares ng pinong gunting mula sa drawer ng cabinet sa gilid ng kama. Pinutol niya ang tela at pinutol. Ang mga piraso ng tela ay hindi masyadong masikip, at sila ay pinutol at unti-unting nahulog sa kama, na nagpapakita ng balat ng Rosas. Asawa, anong ginagawa mo? Nakaramdam ng abnormal si Rose at nakakita ng mga kakaibang tanong pagkatapos ng eksenang ito. Hindi na sumagot pa si Yang Chen. Matapos putulin ang buong bilang ng tel ang nakabalot sa lupa, maingat niyang inalis ito at ipinakita ang tama ng bala ng Rosas sa loob. Bagamat may kaunting sakit, hindi ito pinansin ni Rose. Nakita ko na lang na ang pangit kong **** na sugat ay nakita ni Yang Chen. Tumingin ako kay Yang Chen na may kalungkutan. Nag-aalala ako na hindi ito magugustuhan ni Yang Chen. Kung tutuusin, walang gugustuhing maging babae. May butas. Kung tutuusin, hindi naman seryosong bagay para kay Rose ang injury. Ngunit kung ang tama ng baril ay nag-iwan ng peklat sa kanyang tiyan, ito ang pinakamahirap para sa isang dalagang ipinanganak na may magandang pangangatawan at mahilig sa kagandahan. Tiningnan ni Yang Chen ang matangkad na pula sa harap niya at naawa sa Rosas. Pag-aliw niya. Huwag kang mag-alala, wala akong nakikitang puting mukha na walang dugo. Ang sugat ng baril ay parang medalya ng sundalo sa paningin ko. Ang gusto ko lang, hindi. I hate it. Pero hindi ko gusto.
Bulong ni Rose, "Huwag kang lalapit." Ngumiti si Yang Chen at biglang itinaas ang gunting sa kanyang kamay at pinutol ito patungo sa dulo ng hintuturo ng kanyang kabilang kamay. Matapos hindi mag-atubiling putulin ang cortex ng hintuturo, ang dugo ni Yin Hong ay dumaloy mula sa mga daliri ni Yang Chen at tumulo sa sugat ng rosas. Naramdaman ni Rose na may malamig na likido sa posisyon ng kanyang sugat. Nilinggan ko ito ng may pagtataka. Isang pares ng magagandang mata ang biglang nabigla. "Asawa, ikaw. Huwag kang magsalita. Huwag kang gagalaw. Kahit anong makita mo, ramdam mo kung ano ka, huwag kang gagalaw." Seryoso ni Yang Chen ang rosas. Nang makita niya ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Yang Chen, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Nakita niya ang dugo sa pagitan ni Yang Chen na patuloy na bumubuhos at tumutulo sa kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, naramdaman ni Rose ang pamamanhid ng kanyang mga sugat. Ito ay isang espesyal na pakiramdam na hindi masabi ng malinaw. Parang may kung anong kapangyarihan na humihila sa kanyang katawan, ngunit hindi ito kontrolado ng kanyang sarili. Ang pakiramdam ng orihinal na sakit sa paligid ng sugat ay unti-unting nawala, at lahat ay naging kakaibang init. Ngunit ang susunod na larawan ay hindi maisip si Rose. Pinutol lang ni Yang Chen ang mga sugat sa dulo ng daliri sa loob ng 12-dosenang segundo, at nag-crop pa sa bilis na nakikita ng mata, hinayos ng sarili ang dumudugong sugat. Sumimangot si Yang Chen, pinulot muli ang gunting, pinutol ang mga peklat na kakaputol lang, at hinayaang tumulo muli ang dugo. Ang daliring iyon ay parang hindi niya pag-aari, at walang awa. Sa ganitong paraan, ang mga daliri ni Yang Chen ay patuloy na nagkaka-crusted at nag-aayos, at siya ay patuloy na pinuputol sa kanyang sarili, upang hayaan ang dugo na patuloy na tumulo. Gaano kasakit ang masugatan sa mga sugat ng isang tao? Sa wakas ay naunawaan ni Rose ang sinabi ni Yang Chen na, "Pakiramdam." Ito ay talagang mahirap tiisin. Ngunit ito ay hindi dahil ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng pangangati, ngunit kapag nakita niyang si Yang Chen ay patuloy na pinuputol ang kanyang mga daliri gamit ang malamig na gunting. Hayaang dumaloy ang dugo, 10 daliri at puso. Pakiramdam ni Rose ay malinaw na sinasaksak ng gunting ang sarili nilang puso. Gayunpaman, nang si Yang Chen ay nakatuon sa pagbuhos ng kanyang dugo sa sarili niyang mga sugat. Hindi gumagalaw si Rose, ngunit naramdaman niya na ang mga luhang kanina pa tumigil ay muling tumulo sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na 20 taon, walang luha sa aking buhay, na para bang kailangan kong bumawi ngayong madaling araw. Siya ay patuloy na sumasakit sa sarili, gamit ang kanyang sariling dugo para pagalingin ang kanyang sarili. Pagkalipas ng mga 7 o 8 minuto, ang mga daliri ni Yang Chen ay hindi alam kung paano makakabawi mula sa mga unang beses. Nakita ni Yang Chen na halos pareho ang dugo sa sugat, at pagkatapos ay ibinaba ang gunting. Matapos panasan ng paper towel ang daliri, parang wala lang ang mga daliri. Sugat. Tumitig si Rose sa kama at tumingin kay Yang Chen. Ang magandang mukha ng itlog ng gansa ay hindi alam kung kailan nagsimula. Nakabawi na ito ng kaunting dugo, at ang malajade na mukha ay mukhang kaakit-akit. "Well, magpahinga ka pa ng 10 minuto, dapat halos okay na." Nakangiting sabi ni Yang Chen. Mukhang naka-recover na sa wakas si Rose, nag-atubili ng matagal, at nagtanong. "Bakit ganito? Grabe lang ang sugat, pero ngayon pakiramdam ko ay mabuti na ang sugat." "Huwag kang masyadong mag-isip, maging dugo ka lang. Ito ang pinaka-advanced na healing special medicine." Pero hindi, si Yang Chen ay mukhang napakalmado at ang kanyang mga mata ay bahagyang malaya. "I don't want to be seen as a monster, so don't ask me more, okay?" Nang makita ang bakas ng kalungkutan na lumitaw sa mukha ni Yang Chen, agad na tumigil si Rose sa pagtatanong. Hindi pa niya nakita si Yang Chen na nagpahayag ng ganoong kalalim na kalungkutan. Anong uri ng sikreto ang itinago ng katawan ng lalaki? Paano siya pinahirapan noong nakaraan? Ano ang madilim na mundo sa likod ng kanyang makapangyarihang tanawin? "You are not a monster," mariing sabi ni Rose.
Kung nasugatan ka, makakabawi ka agad. Kahit na mahulog ka sa 10 palapag, hindi ito masasaktan. This is not a monster. I don't believe it. Sinabi ko na ikaw ay hindi, ikaw ay hindi. Nagunat si Rose ng mainit na kamay at idiniin ito sa likod ng kamay ni Yang Chen. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Ang ilang mga tao ay hindi nag-iisip. Kung ganoon ay magiging halimaw ako sa iyo. Tanga. Ang mainit at matamis na tahimik na oras ay palaging tila napakabilis, at hinalikan ko ako sa kwarto ng ilang sandali, at may kumatok sa pinto. Maliban sa iilang confidants na pinakapinahalagahan ni Rose, walang nang-ahas na kumatok sa pintong ito. Pasok ka, medyo tamad na sabi ni Rose. Si Xiao Zhao ang maingat na nagtutulak sa pinto. Ang bilog na mukha ng binata na ito ay malalim ang tingin sa harap ng pinto at nakalak ang kanyang noo. Pagpasok niya ay nakita niyang nakaupo na si Rose sa kama, nakasuot ng puting malinis na pijama, at walang sakit. Nakangiti ako sa sarili ko, at nagdududa siya kung nakatingin ba siya dito. Kuya. Ikaw. Kamusta ka na? Nauutol na sabi ni Xiao Zhao. Aba, ang bilis gumaling ng katawan ko, hindi ka ba masaya? Hindi, mabilis na ikanaway ni Xiao Zhao ang kanyang kamay. Hindi niya talaga maisip kung bakit ngayon lang siya nakagamot ng tama ng baril. Sa sobrang antok niya ay bigla siyang naging katulad ng wala. Tumingin siya kay Yang Chen, na humihikab. Hindi napigilan ni Zhao na hulaan kung ang milagrong lalaking ito ay nagdala ng isang himala. Gayunpaman, si Yang Chen ay hindi isang doktor, kahit isang Dora A. Dream, paano ko gagawin agad si Rose? Ngunit anuman ang mangyari, ang mahiwagang pagpapanumbalik ni Rose ay nagpabukas ng mga kilay ni Xiao Zhao, at bigla siyang nagkaroon ng pangunahing puso. Kuya, buti na lang at nagising ka, kung hindi na talaga namin alam ang susunod na gagawin, may mga gustong pumunta sa bar namin para makita ka. Sabi ni Xiao Zhao. WHO. Oo. Ang tatay mo ba, ang presidente ng sito ng Western Alliance? Marami rin siyang dinala na pinuno ng Western Union, na nagsasabing pupunta siya upang bisitahin ang pinsala ng malaking kapatid na babae. Maingat na sinabi ni Xiao Zhao. Sa mga mata ng Rosas, may liwanag na hindi madaling makita. Si Yang Chen, na nagmamadali sa gilid, ay tumingin sa kanyang mga mata. Si Yang Chen ay tumingin ng walang pakialam. Tumango si Rose at sinabing, maaari ka munang lumabas, hayaan mo akong mag-entertain, huwag muna ang mga kapatid. Wala munang dapat pag-aawayan. Kapag naligo ako, lalabas ako. Good big sister. Nag-alinlangan si Xiao Zhao, ngunit nagtanong pa rin ng may pag-aalala. Pero ate, okay ka lang ba talaga? Malalaman mo kapag naghintay ka. Pagkaalis ni Xiao Zhao, palihim na tiningnan ni Rose si Yang Chen. Dapat lumabas ka muna, asawa ko, gusto kong maligo. Tutulungan kita sa hangin. Seryoso si Yang Chen. Iginala ni Rose ang kanyang mga mata at halatang imyon sa masamang hitsura ni Yang Chen. Walang nakitang tamis na lasa si Yang Chen, ngunit kinailangan niyang tapikin ang ***** at lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa bar hall. Pagkapasok ko pa lang sa hall ay naramdaman kong mapang-api ang atmosphere sa buong bar at makahinga. Sa oras na ito, maraming tao ang nakaupo sa bar, at ang mga tao ay nanginginig. Mayroong 20 o 30 sa bawat panig, at ang bawat mukha ay itim at nakangisi. Paulit-ulit na tumawa si Yin. Sa gilid ng bar ay si Xiao Zhao at ilang mga batang Red Jinghui na pangunahing tauhan. Pagkatapos ng lahat, itinatag ang Red Jing Club. Bagamat ang momentum ay mabilis na umuunlad, karamihan sa kanila ay binubuo ng mga kabataan, kaya ito ay magiging sa marami sa West League. Ang paghaharap sa pulong ay tila higit sa matapang, at ang karanasan ng lungsod ay hindi sapat. Ang ibang tao mula sa Western Union ay ang dadalhin ng ama ni Rose na si Sito Mingze. Ang mga tampok ng mukha at mga rosas ng Sito Mingze ay hindi tulad ng mga ama at anak na babae. Ngunit pareho silang matikas,
nakasuot ng Givenchy white-colored great shirt, at isang Rolex Silver Collection na relo ay mukhang ordinaryong urban middle-aged gold color. Hindi parang gangster ang ugali. Sa sandaling ito, si Sito Mingze ay nakaupo sa isang itim na leather na sofa. Hawak ang mga binti ni Erlang, may hawak na purple teapot sa kanyang kamay, at humihigop ng tsaa sa isang paghigop ng kanyang bibig, nakakaaliw na kasiyahan. Sa gilid ng Sito Mingze, mayroon pa ring ilang costume na may iba't ibang costume. Ang ikinagulat ni Yang Chen ay ang pamilyar na si Zhang Hu ay talagang umupo sa tabi ng Sito Mingze at nakita si Yang Chen na papalabas. Walang nangyayari, parang hindi ko alam. Ang mga nakababatang kapatid na lalaki ng magkabilang panig ay mayabang, ngunit ang ilan sa amnestya ng Western Union ay isang masayang gawain. Ano ang usapan ng magnanakaw? Ito ay sapat na upang makita ang lahat ng mga bagay na ito mangyari. Sapat na upang makita ang mga panloob na pinuno ng mga pinuno ng Western Union na nakakita ng bagyo. Mayroon pa ring malaking gap sa mga anak ng Jinghui. Nakita lang ni Yang Chen si Sito Mingze sa larawan noon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng totoong tao. To say that, ang well-maintained na lalaking ito ay sarili pa niyang biyenan. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay nakaharap sa kanya. Iniligtas pa rin ng sarili kong, ang pusong iyon. Xiao Zhao. Nakaupo roon at kumukurap-kurap. Lumapit ka at bigyan ako ng isang tasa ng ***** Mary. Hinampas ni Yang Chen ang maliit na Jiaozi tulad ng pagkabit ni Xiao Zhao sa kanyang kawit. Hindi niya gustong sundan ang grupong ito ng mga tao kaysa sa katawa-tawang momentum na iyon, uminom pa rin ng tubig at hintayin ang paglabas ng rosas. Bagamat naramdaman ni Xiao Zhao na medyo nakakahiya ang eksenang ito. Ngunit pinatawag siya ni Yang Chen na huwag maglakas loob, agad na bumaba mula sa upuan, ngumiti at ibinigay si Yang Chen sa bartender. Ang larawang ito ay gumagawa ng buong kapaligiran ng bar sa bar, ang mga tao ay tumingin kay Yang Chen na may ibang hitsura. Ang ilan sa mga miyembro ng West Union na nakaupo sa malaking kadena. Ang isa ay may hawak na tubo, tila ang pinakabatang lalaking nakataas ang mukha ay kumunot ng isang kilay at kinuha ang tubo at itinuro si Yang Chen. Ngumiti siya at nagtanong. Ikaw bata, iyan. Isang maliit na puting mukha na pinalaki ng mga tao.